Yo, 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 guys! This is CJ and welcome to CJ's Vlog! Woo! Nako guys, for today's video, medyo mahaba-haba itong travel natin. Nagpa-plot pa lang ako ng videos, umabot siya ng 40 minutes. Actually, nung unang plot pa lang, 1 hour, pero napababa naman natin siya ng 40 minutes. So, 4 days ito, papunta kami sa Oriental Mindoro, which is Puerto Galera. So, currently, nandito kami na sa Dasmariñas, Cavite. So, itong vlog na to guys, actually more on road trip to, since syempre moto vlog. So yan, kasama namin yung kaibigan namin. So dalawang motor lang kami, land lang. So from Bulacan papuntang Mindoro guys. So currently nasa Dasmariñas, Cavite na kami. Ito yung daanan. So actually ang haba nung Cavite nung naglalakbay kami. Parang mga 60 kilometers Cavite lang. So from Bacoorion to Silang, Cavite. May kasama pang Bulacan to Manila yung start namin kanina. So siguro mga around 90 kilometers papunta pa lang sa Tagaytay. So sobrang haba talaga ng biyahe guys. As in, umiikot na yung puwet ko. Papunta pa lang. So yan, currently nandito na kami sa Tagaytay. Kakadating lang namin dyan sa may Petron. Nagpahinga lang ng konti. Sobrang lamig guys. Sobrang sarap dito guys. So nag-ride out na din kami after namin mag-stop over sa Tagaytay. Nang pahinga lang konti. So dito papunta na kami sa may Batangas. So dadaanan namin yung Twin Lakes. Actually ito na yung Twin Lakes guys. So sobrang ganda pala sa Twin Lakes, no? So kung kukumpara natin siya sa SMDC, maganda si Twin Lakes. So andito na kami sa Nasugbu, Batangas. So papasok na kami dito sa may Lemery, Batangas. Actually guys, this is my favorite part ng mga video or ng experience kasi sobrang ganda sa Lemery, Batangas. Sobrang lamig pa. Mas malamig pa sa Tagaytay. As in, sobrang ganda ng tanawin dito sa Lemery guys. Hindi ka alam mo yun, yung peace ng iyong utak talagang malilinis. Wah! So yun, napakaganda, sobrang aliwalas, napakadaming puno. Kung nature lover ka, magugustuhan mo dito sa Lemery, Batangas. Lalo na yung daanan, sobrang ganda as in. So medyo ingat lang kasi syempre paikot-ikot, iba-iba yung daanan, palusong, paahon. So yun, so dito, nag-stop over muna kami dito sa welcome arc ng Lemery, which is yung, ayun nga, nakalagay Municipality of Lemery, Batangas. So, nag-picture lang kami. Ayan, kung wari, naglalakad lang, ganyan. Paka-OA naman talaga. So, yan, may mga jump shots pa kami dyan, ganyan. So, after namin mag-picture dyan, guys, nag-ride out na din kami. Katulad nga ng sinabi ko, si Roro kasi, sa may Batangas Port, talagang may oras siya. So, hinabol namin yung 8 a.m. that time. Pero, iba-iba yung schedule niya. May 8 a.m., may 10 a.m. So, tignan nyo na lang guys kung ano yung schedule. So, ito yung hinahabol namin. So, 8 a.m. Kaya lang, hindi kami umabot ng 8 a.m. Umabot kami ng 9 a.m. Buti na lang may 9 a.m. Which is ang alis nun is 10 a.m. Parang ganun. So may waiting kami ng 1 hour doon. Pero ang dami na rin kasing sumasakay guys since mag-holiday and long weekends to. So check nyo din yung schedule nila pag nagpunta kayo dito. So ito na yung daan papunta dun sa Batangas Port. Sasakay na kami ng Roro. Mura lang naman yung binera namin dito sa Roro guys. Mamaya papakita ko. So dito sa may gate 2, nagbayad lang kami ng parang environmental fee, something like that. 100 pesos yung binayaran namin dito. Yan yung ticket namin. And then pagkatapos naman namin pumila dito sa may gate 2, so yan, nagbabayad na kami dito sa may gate ng environmental fee na 100 pesos. So pagkatapos namin magbayad, dumiretso na kami dun sa may Roro kung saan kami sasakay. So ang bayad namin dito sa may Roro guys, dalawa na kami. Isang motor is 1,589 pesos. Dalawa na po kami nun plus yung motor pa kasamang isasakay. So yun lang yung binayaran namin dito. So medyo matagal lang din dito yung pila guys, no? So kung nakapila na kayo papuntang Roro, papasok na kayo dun sa may Roro, mahaba yung waiting time. So mag-chill muna kayo, punas ng pawis sa init, inom ng tubig, magbangon kayo ng pagkain kung gusto nyo para makakain kayo. So ito yung pila. Siguro mga pinila namin dito mga around 1 hour siguro. Hindi naman, mga 30 minutes ganun. Medyo matagal talaga. So yan, may mag-aabot na sa inyo ng ticket. Magbabayad na rin kayo kay kuya dyan habang nakapila pa lang kayo para bibigyan na lang, para papasok na lang kayo sa Roro. So yan, nakapagbayad na kami, okay na, settle na yung ticket. So eto na, papasok na kami dun sa may Roro. So yan yung daanan, eto yung Roro guys. Actually ang daming feet na sasakyan dyan, kasya lahat, siguro mga around 100 na sasakyan. Ang dami, kayang kaya, gulat nga kami. Kasi ito yung motor, dito lang sa may gilid yan.
Center stand lang yan guys. Itatali din naman nila yan para sa safety ng yung motor. Pero actually safe naman yung motor kasi yung Roro sobrang bagal. Hindi naman siya yung talagang umaalog. Pwede kang magkape na hindi tatapon yung kape sa'yo. Ganon. Uy, OA ka na naman. So yun, so ito akit tayo, nakaparada na kami, akitin na natin yung Roro, libutin natin. So ito yung tsura ng Roro sa Batangas Port papuntang Puerto Galera. So ito yung economy nila, nandito lang kami, pero may VIP rin sa taas, mas mahal yung bayad doon. So ito yung sa mga economy lang, sa simpleng mamamayan, katulad lang namin. So yan, dito lang yan, yung mga lalo na bang nakamotor at ang binayaran is economy lang, dito lang naman yung upuan. So actually hindi ka mababagot, pwede kang matulog or pwede kang tumanaw sa tanawin. Makikita mo yung ganda ng dagat dito pa lang. So yan, makikita nyo, nililibot ko kayo dyan. So ito yung kanilang second floor ng Roro. Actually sa third floor, mamaya aakyat tayo. So ito yung labas ng Roro. So sightseeing muna kami dito, ayan. And then ito yung third floor ng Roro guys. Dito naman yung canteen. So kapag wala kayong baon, nagugutom kayo, gusto nyo mag-lunch, pwedeng umorder dyan, pwedeng magkape, at meron din silang mini tindahan dyan. So kung gusto nyo bumili, nagugutom kayo dyan. Mura lang din, same price lang ng mga normal na tindahan natin. So eto na guys, ride out ng ating barko, ang ating Roro. Ito, yan, ganyan lang kabagal, di ba? Parang ang hinihele lang. Ay, oh, ito na. So yan yung Roro natin guys. Sobrang lamig. Sobrang lamig sa barko, grabe. Hindi ko inakala na malamig talaga. Sobrang lakas ng hangin, ganong level. So yan, muni-muni lang ang OA natin ng tao. Kala mo naman talaga Titanic. So ito yung malapit na kami sa may Puerto Galera guys. So sobrang ganda. Ang daming island sa Puerto Galera. Para siyang 100 islands, ganong level. So ito yung mga bundok or yung mga islands. Malapit na kami nito sa Puerto Galera. Ayun na yung port. Guys, grabe. Pag nakita nyo yung tubig, sobrang blue. Napakalinaw ng tubig. Ito, papakita ko. Ayan no, opak. Pero yan, ang grabe. Ang ganda ng tubig guys. Hindi kayo promise, sobrang linis, hindi kayo magsisisi, promise. So ito yung tubig, pababa pa lang kami niyan. So ito, bumaba na kami dun sa may Roro. Inaisa namin yung motor namin para makapag out na at makalabas na dito sa may Roro para diretso na kami sa port. So ito na yung Puerto Galera. Ito yung port dito sa Puerto Galera. So pagbaba namin, ayan, makikita nyo, may babayaran lang na environmental fee ulit dito guys mga around 100 each din. So doon sa Batangas Port may binayaran na environmental fee. Dito din sa may Puerto Galera may babayaran din. So kapag nakamotor kayo, yun lang babayaran nyo and then GG na kayo. So dito, nakalabas na kami ng Puerto Galera Port. Papunta na kami sa aming transient. So yung transient namin is 4 minutes to 5 minutes lang yung binahe namin papunta doon. At grabe, sobrang sulit guys. Yung transient namin 2,000 lang and grabe, napakaganda. May bathtub pa. Hindi mo kinaya, diba? So, ito yung mga palengke dito sa may Puerto Galera. Actually, ang bongga nito, parang kakaiba. Normal lang siya nakikita, pero pag nandito kayo, iba yung vibes Parang kang nasa island talaga na, alam mo yon, hindi kayo parang nasa bahay lang. Kasi normally, di ba, pag ganyan mga palengke, parang bahay lang. So, ito yung aming transient, guys. So, ganito yung itsura niyan. So, merong common na lababo, meron din kaming refrigerator, merong mga appliances like rice cooker, ganyan, may lutuan. So, common naman yan. So, ito yung room namin. So, pagpasok nyo sa room, wait lang, pakita muna natin yung gate. Ayan yung gate. Sobrang ganda guys, parang bahay lang. Pero, ang mura, 2,000, diba? Ang bongga na, may bathtub pa. So, ayan, meron kaming TV, may aircon, 3 beds, isang double deck, at isang extra bed yan. And then, eto naman yung aming mini cabinet. Diyan na namin lagay lahat ng helmet, mga gamit namin. And then, may libreng electric fan din, hindi lang sa aircon. So, sobrang lamig guys, as in. So, eto naman yung banyo. Sinasabi sa inyo, tingnan nyo, meron talaga silang bathtub. Opa, tingnan nyo naman, di ba? 2K lang, kompleto, di ba? Panalo. Napaka-accommodating pa ni Sir dahil talagang kapag may kailangan ka, on the go siya. So, pag may kulang or may need kang gamitin, ganyan, or may problema sa transient, talagang sumasagot agad sila, pinupuntahan agad nila. Kumbaga hands-on talaga sila pagdating sa mga guests. So, ito yung unang araw namin. To be honest, talagang naghanap lang kami ng pagkain at gusto namin muna magpahinga since 4 days naman kami. Yung unang araw, which is Friday, kami ay naghanap muna ng pagkain at nagpahinga, natulog, ganon.
So, ang una namin ginawa is namili muna kami ng pagkain. Ayun yung una kong tip sa inyo guys pag nagpunta kayo dito. Bumili kayo ng hilaw na pagkain kasi yung mga stores or restaurant dito is medyo costly or mahal siya. So, maganda, magluto na lang kayo. Since yung transient namin ay meron namang ref, doon namin inimbaklat ng pinamil namin. May palengke naman dito or talipapa. So, doon na namin nilagay lahat. So, puro luto ang ginawa namin. Mas nakamura kami sa budget, diba? Kasi kung kakain kami, umaga tanghali kami. Mahal kasi talaga yung tinda dito. Meron namang mga common dito like yung mga Doquitos, yung Andox yan, ganyan. Pero kasi syempre, alam yun yung kainin mo, di ba? Mas maganda, magluto ka na lang, mas better. So, ayan, ginabi na kami sa daan. So, pauwi na kami niyan, galing sa pamimili, guys. So, kung pumunta kayo dito, guys, pumunta kayo sa palengke, mamili kayo, mas better. So, ang ginawa na lang namin nung kinagabihan is naglibot-libot na lang kami dito sa may White Beach. Meron kasing nightlife dito. So, dito sa tapat ng White Beach, ang dami ng kainan. Dito pa lang, makikita nyo na yung mga listahan ng mga kainan. Ayan. Kaya lang, yun nga, sabi sa inyo, medyo mahal or costly yung mga pagkain dito. So, better magluto na lang kayo sa transient nyo. Mas maganda ang kunin yung transient ay may lutuan at yun, maganda may ref para bongga, diba? Hindi kayo masisiraan ng pagkain kung gusto nyo magluto sa ibang araw. So, ito lang, lakad-lakad lang kami sa White Beach. Isang mahaba to, guys. Siguro mga around 5 kilometers siguro. Hindi naman, mga 4. Basta mahaba siya as in mahaba. Puro lakaran dyan, maraming bilihan. Andyan lahat, pasalubong, pagkain. So, yan. Puro turista ang andito. Iba-iba, may Pilipino, may mga taga-ibang bansa. So, ito yung White Beach. Sa may tapat nito, ito yung daanan ng mga tindahan. Ayan, mga pakain dyan. Ayan, so maglalakad-lakad lang muna tayo dito sa may daanan para makita nyo kung ano itsura ng Puerto Galera White Beach kapag gabi. So, ayan, after nyan, umuwi na rin kami. Tingnan nyo, para ko si Bonji. So, nag-ayos-ayos lang para ready na matulog. And then, next day, eto na guys. O, diba, unang activity namin. So, unang activity namin guys, dumiretso na agad kami dito sa may Tamaraw Falls. So, sa Tamaraw Falls, ito yung kilalang falls dito sa may Mindoro or sa Puerto Galera. So, yan yung una namin pinuntahan. So, bakit namin iniiwasan talaga yung White Beach? Kasi sa totoo lang guys, crowded talaga. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano ka-crowded yung White Beach. Kaya hindi talaga kami nagpunta sa mga ganong beach or sa White Beach kasi nga matao. So, naghanap kami ng mga spot kung saan maganda magpunta, walang tao, fresh ang tubig, kayo lang mag-e-enjoy yun. So, mas better talaga magbaon kayo dito ng motor guys. Okay, magdala kayo ng motor, gamitin nyo yung mga sasakyan nyo kasi mas makakahanap kayo ng magandang spot or magandang beach na walang tao or katulad nito yung falls nga na Tamaraw Falls. So, nagpunta kami ng Tamaraw Falls, siguro from our transient, siguro mga around 20 kilometers to 25 kilometers yung minotor namin papunta dun sa Tamaraw Falls. Napakaganda ng Tamaraw Falls guys pag nakita nyo. Tingnan nyo pa lang, daanan pa lang, napakaganda. In fairness walang lubak masyado dito sa may Mindoro Kahit maraming truck minsan na dumadaan, hindi nasisira yung daan talagang pwede kang humaruro dyan. Extra ingat lang kasi nga, katulad nga ng sinabi ko, zigzag yung mga daan dito, may paakyat, may pataas. So, extra careful lang pag nakamotor kayo or nakasasakyan kayo guys. So, pag nakita nyo, ito yung daanan guys, diba? May enjoy nyo. Puro bundok talaga, puro puno. Hindi kayo magsasawa, sobrang malamig, okay? Lagi nga siyang makulimlim kahit mainit, ganong level. Kasi siguro dahil island si Mindoro or Solong Island, kaya medyo yung araw pa wala-wala, tas minsan may init, minsan malamig. So, ganun siya guys. So, ito yung daanan guys. So, mamaya papakita ko na sa inyo yung Tamaraw Falls. Let's go! Sa totoo lang guys, first time namin talaga magmotor. Actually ako, first time ko magmotor ng sobrang layo. Ang inisip ko na lang, kahit nakakatakot, minsan lang naman to, hindi mo naman magagawa to, hindi mo na mauulit to sa buhay mo. So, push lang ng push kung saan mo gustong pumunta, kung gusto mo magdagat, libutin mo ang Pilipinas, push. Kasi, hindi mo na mauulit to, lalo na kapag tumanda ka na, may sakit ka na, hindi ka na makalakad, di ba? Apaka-OA. So, yun na. Hindi, totoo yun, guys. You only live once, so sulitin mo lahat ng pwede mong sulitin
Diba? Puntahan mo lahat ng gusto mong puntahan. Gawin mo lahat ng magpapasaya sa'yo. Kasi, hindi mo na mababalik yan eh. Hindi mo na mababalik yung oras. Hindi mo na mababalik yung edad mo. Kaya, dire-diretso. Huwag lang titigil. Kung gusto mo, laban. Basta ang importante, safe ka lang lagi. Diba? Sabi nga nila, Gio, diba? Basta masaya, basta safe palagi. Yun. Napahaba ata itong daan namin sa papuntang Tamaraw Falls. Pero kasi, pag nandito kayo, mararamdaman nyo yung simoy ng hangin eh, ibang iba eh, sa city. Talagang napakaganda. So, eto yung Tamaraw Falls, guys. Grabe, sobrang ganda. Para kang nasa paraiso. Alam mo yun. Ayun na, makikita nyo naman eh. Napakaganda, guys. So, eto yung Tamaraw Falls na tinatawag at sikat na sikat dito sa may Puerto Galera. So, ang ginawa namin dyan sa may baba kasi, may entrance fee dyan. Pwede kayong maligo dyan sa Tamaraw Falls. Ang binayaran namin is 50 each yung entrance. And then, nag-table na lang kami. 200 pesos lang yung table. So, ito yung sa baba ng tulay. Pwedeng maligo. Actually, marami naligo dyan. Ayan o. So, ayan yung view nyo. Diba? Sobrang ganda. Diba? Napakaganda. 50 pesos lang. And then, yung niluto namin, yung katulad nga nung sinabi ko na malengke kami, nagluto kami kanina ng umaga, yun yung binaon namin at yun yung kinain namin, diba? Less gastos, diba? Wais. Ayan, diba pa? Ikot-ikot, share the moment. Napaka-uin na naman sa share the moment. So, ayan yung ating view. Napakaganda, guys. Oh, Diyos ko. Walang ganito sa DRT. So yun, napakaganda guys. So after nyan, umalis na kami. After namin maligo, kumain sa Tamaraw Falls, umalis na rin kami. Naghanap na kami ng spot. So habang nasa daanan kami, nakakita kami ng spot. Dagat. Sobrang ganda, sobrang linaw. White sand, walang tao guys. Promise. Papakita ko sa inyo. Ito yung sa may Aplaya Beach. Dito naman sa baba lang ng Oriental Mindoro. Dito malapit lang sa Tamaraw Falls. Siguro mga 3 minutes lang from Tamaraw Falls. Etong Aplaya Beach. Napakaganda guys. White sand. Konti lang tao. Wala talagang tao as in. So nagpicture-picture lang kami dyan. Naligo na din. Pero saglit lang kasi hapon na. So papakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong Aplaya Beach na nakita naming spot dito sa may Puerto Galera. So, eto yun guys. Okay, so pabalik na tayo muna. Ito yung daan. Again, 3 to 4 minutes from Tamaraw Falls. Ito yung tinatawag na Aplaya Beach. Ayan. So, dito yung daanan guys. So, pabalik na kami nito actually. Tsaka namin nahanap si Aplaya Beach. So, ito yung daanan natin. Guys, tingnan nyo naman. Napakaganda ng daanan, diba? Malayong malayo sa city. Talagang gubat na gubat pa. Pak. Diba? Para kang nasa Siargao. Marami nga nagsasabi, mas maganda pa nga daw dito kaysa sa Boracay. Siguro, overrated yung White Beach kasi pag nagpunta kayo dito, diretso dun talaga yung dagat nyo eh. Pero kung may dala nga kayong sasakyan, malilibot nyo to, makakahanap kayo ng sobrang gandang spot na kayo lang. So, ito yung sinasabi ko na Aplaya Beach. Walang masyadong tao. Opak. Diba? White sand. Kala nyo lang na ano yan, pero white sand dyan guys, pagbaba nyo. So, nag-picture lang kami dyan. Dyan kay Mama Mary dyan. Muntik na kayo palit kay Mama Mary dyan. Charis, kayo naman. Eto na nga. So, yan. Mag-montage tayo. Libot ko kayo. Eto yung dagat. White sand. Actually, parang puro shell yung lupa dyan eh. Pero napakaganda. Mukha lang siyang hindi white dyan, pero white sand siya guys. Sobrang linis at walang tao. So, naligo-ligo lang kami dyan. Nagtampisaw. And then, ayun, nagulat kami. Itong isa namin kasama. Natibo. At ang salarin. Hindi ko alam kung anong isda yan. Flying fish ata. So, yun natusok siya. So, nagamot naman agad. Buti may mga butika din dito. Bumila kami ng agua, oksinada. At kung ano, ewan ko kung ano yung binilang gamot. Tapos yun, kinabukasan hindi naman siya namaga or sumakit. Pinadugo naman siya ng pinadugo. So, ito yung Aplaya Beach, diba? Sobrang ganda guys, diba? Sobrang linaw. So, after nun guys, bumalik na rin kami ng transient pa uwi. Ito yung makikita nyo. Ito guys, example to. Ito yung mga palengke dito. Mga talipapa. Diyan kayo pwedeng bumili ng mga hilaw na pwede nyong lutuin sa inyong transient o sa inyong tinutuloyan dito sa may Oriental Mindoro. So, next day, our third day, bagong outfit, very boy scout.
At saka, itsura mo dyan. So, eto, naglakad-lakad muna kami habang para makapag-picture kahit paano sa White Beach. Pero to be honest, guys, hindi na kami masyadong naligo sa White Beach. Kasi nga, crowded. Sobrang daming tao. So, ang ginawa lang namin dyan is, kung hindi bumili ng, ayan, katulad mga shake, mag-picture-picture. So, dito pwede mag-picture. Ayan yung nakikita niya, guys, na Puerto Galera na yan. Actually, hindi libre yan, guys. May bayad magpa-picture dyan, 30 pesos. So, hindi na rin kami nagpa-picture dyan. Kumbaga, common na kasi yan eh. So, ang ginawa talaga namin dito is more on hunt. No? Naganap talaga kami ng spot na talagang kami lang, walang masyadong tao, hindi crowded. So, dito sa may White Beach, ayan, katulad yan, picture-picture lang talaga kami. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kadami yung tao sa White Beach. As in, kahit kayo, parang ayaw nyo na ng manigo. Para kasing mga langgam sa sobrang dami. So, eto, nag-montage, gumawa ng mga video dyan sa may White Beach. Pero hindi kami dito, guys, naligo, ha? Sa iba kami naligo. Yun nga, naghanap lang kami ng spot. Kasi nga, ito is medyo overrated na at talagang maraming tao. So, ayan, papakita ko lang sa inyo kung ano itsura sa umaga ng White Beach at yung kanilang harapan. So, ayan, gumawa lang ako dyan ng ating pang video, naglakad, tumatakbo kung wari, yan, maeme, opak, OA. So, yan guys. So, video lang ako dyan. Pasensya na minsan wala na akong masabi guys kasi sobrang haba nung video. Marami or madaming shot na kailangan nating idagdag dito. So, ayan yung ating mga binidyo gamit yung ating tripod. So, yan, lakad-lakad, takbo-takbo. So, guys, dito yan sa may White Beach ha. Again, hindi kami dito nag-swimming. Siguro mga konti lang, mga 10 minutes lang, mga ganun. Pero hindi talaga kami nag-stay masyado yan kasi nga crowded. So, naganap kami ng spot. So, yan, ginawa namin. Lakad-lakad, picture, video, kain, inom ng shake, yan. So, ito, papakita ko sa inyo kung gaano karaming tao sa White Beach. Opak, parang mga langga. Yan yung tok-tok eh, makikita mo yung White Beach. O, diba, napakadaming tao. Kaya hindi kami nag-swimming dyan kasi guys, crowded talaga as in. Naghanap kami ng spot. So, ito yung una naming, ito yung pangatlo naming nahanap na spot, which is yung Virgin Islands. So, sobrang ganda dito guys sa Virgin Islands. So, umistop lang kami dito sa may tulay, picture-picture dyan sa may bundok, sa mga puno na yan. And then, larga na agad. Tingnan nyo guys yung tanawin. Diyos ko, napakaganda. Talagang, ito yung number 1 ko ngayon na napuntahan na dagat. Sa lahat ng dagat na napuntahan namin. Number 1 muna, si Puerto Galera ngayon kasi sobrang ganda. So, dito guys, gumilid muna kami dahil may pasukan daw dito. Meron daw secret na dagat dito. Ayan, tingnan nyo naman yung daanan, di ba? Gubat na gubat. Parang liblib talaga. Konti lang ang tao dito pero sobrang ganda guys dito sa may Virgin Island. As in, walang tao. Napakalinis ng tubig. White sand agad. Hindi mo na kailangan mag-island hopping para lang mag-white sand. Dahil white sand na agad. O, tingnan mo na kung ano nagbablog pa. Napaka-OA. Paparinig ko sa inyo yung mga usapan dyan guys. Wait. Ayan. Saan? Nakikita niyo ba ang ibon na yan? Yan ang Tara dito sa Sari Buhay. sabi mo na kung saan. Ibibida po natin ang lahat ng hayop na makikita natin sa ating mga salapi. Nakikita niyo ba yun? Ang 5 piso. Alam niyo ba ang ibon na to? Tama. Kahit saan mapunta, di ba? OA. Napaka-OA. So, ito guys, dire-diretso lang tayo guys. So, dito pa rin tayo sa gubat. Pababa tayo dun sa may secret beach nga, yung tinatawag na Virgin Island. Bakit daw tinawag na Virgin Island guys? Kasi dito sa Virgin Island na to is wala pang masyadong bahay. Marami nga daw binibenta na lupa dito. Yun nga, siguro dahil hindi pa nga crowded at wala pang nagmamay-ari. Kaya konti lang tao, konti lang din nakakaalam or nakakapunta. Kasi to be honest, dun sa may White Beach, 20 kilometers to 30 kilometers pa yung layo nito eh. So, talagang babiyahihin mo pa. So, kung wala ka, yun nga, kung wala kang dalang sasakyan, talagang hindi ka makakapunta or makakahanap ng magandang spot. Doon ka talaga sa matao, which is yung White Beach. Siguro yun yung, yun yung mali ng ibang tao eh, kapag nagpupunta dito. Kaya kala nila, overrated na yung Puerto Galera. Pero hindi, sobrang daming magagandang spot pa. So, ito yung isang spot. Tingnan nyo naman, pak, walang tao, dalawa lang, tatlo, ganun. Kakaunti, walang tao. So, ayan, makita nyo, White Beach, pinong buhangin na puti. Hindi dolomite. Ano daw? Dolomite. O, diba? Hindi yan, guys, hindi yan maitim ha. White sand talaga siya. Mukha lang dahil basa. Tapos, ayan yung dagat. Tingnan nyo,
konti lang yung tao, halos walang tao, guys. Isa to sa spot na nahanap namin. Ito yung Virgin Island, guys. So, napakaganda. O, diba? Inulit ang pagtakbo at paglakad. Bida-bida. O, talaga. So, yan. Papakita ko kayo ng montage, guys, kung gaano kaganda dito sa may Virgin Island. O, pak! Ang ganda. Diba? O, napakaganda ng view. Ang ganda ng dagat. Ang ganda ng bundok. Walang tao. Ang ganda ng spot. Perfect. O, ayan, diba? Walang tao. Kakaunti. O, hindi katulad kanina sa White Beach. Punong-puno. Diba? So, ganito lang ginawa namin. Hanap ng spot. And then, lipat kung maraming tao. And then, punta na dun sa transient. Ganun lang. Bihira kami sa White Beach. So, eto, lakad-lakad lang kami dyan. Ikot-ikot. Maya-maya, maligo na din kami. Ang ganda rin nung sunset dito, guys. As in, promise. Hindi kayo magsisisi. Pag nagpunta kayo dito, again, magdala kayo ng sasakyan kung meron. Kung wala, kayo. Kasi, to be honest, ang mahal nung commute dito. May isa kaming narinig dito, nag-commute. Parang 4 minutes lang. Actually, from port to transient nila. Ay, grabe, 150 agad ang siningil. Wala pa, hindi pa nag-iinit mo sa sasakyan or sa tricycle. Talagang 150 na agad. Napakamahal. So, yan guys. Ito, papakita ko sa inyo yung mga montage or videos na tinake namin dito sa may Virgin Island. As in, guys, walang tao. Oh. Tingnan nyo kung matao yan. Kakaunti. Oo. Diba? Sobrang ganda. Paka-OA na naman. So, yan. Ayan. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito sa may White Beach. Ang linis pa ng tubig. As in, napakaganda ng tubig. Meron nga pa lang kaming nakita mga maliliit na dikya dito. O, so, sabi ng mga locals, wag daw hawakan kasi, yun nga, nakakasugat yun, nakakapantal, kakagatin. Kakagatin! Sana all nakakagat. So, yun guys. O, eto yung dagat. Sobrang ganda guys, diba? Ang linis. Ang aliwalas. Talagang peace of mind mo nandito. Ay, si OA sa peace of mind. Ito yung sunset. Oh, pak. Diba? Mas maganda pa sa Boracay ito. Sabi nila mas maganda pa sa Boracay. Ay, grabe. Napakaganda ng sunset dito, guys. Sobrang sulit. Kahit umitim ka dito, hindi ka magsisisi. Napakaganda. So, ito yung aming spot na nahanap. Ito yung Virgin Island, guys. Dito sa may Puerto Galera. So, yan. Nagbababay na kami dyan. Picture, video. And then, bumalik na rin kami kung nasan kami nakaparking yung mga motor namin. So, yan. Pabalik na kami dun sa may parking. Basa. Walang banlaw-banlaw to. Dun na sa transient. Talagang motor ng basa. Ganong level. Basta makikita ng spot. Katulad din sa Tamaraw Post. Basa kami nun. Lumarga na rin kami nun. Agad-agad. Lagi ang banlawan namin sa transient lang talaga. So, babiyahe kami ng 20 kilometers to 30 kilometers para lang magbanlaw. Ganon. Pero, yun, sulit naman guys. Kahit bumabiyahe kami ng basa lagi. Basta, nakakahanap kami ng magagandang spot guys. Sobrang ganda. So, ito may mga pa-interview ko, no. Hindi ko na, ano yun yung... hindi ko nalalabas yung audio niyan kasi natatawa lang ako dyan. Napakakatawa. Talagang bida-bida, lahat bida. So, yan, guys, na kami ng motor. Pabalik na kami ng transient yan, guys. So, eto yung aming last day dito sa may Puerto Galera. Namimil na kami ng mga pasalubong. Sa totoo lang, guys, hindi na namin alam kung saan namin lalagay yung pasalubong kasi punong-puno na yung gamit. May top box ako, puno na din. May bag kami sa harap, may bag kami na kalong, may bag kami sa balika, may aqua plus pa. So, sobrang daming dala. So, ang mga binili lang namin dito, more on keychain lang, mga ganyan. Yung talagang handy lang na kaya pang isiksik kung saan pwede isiksik sa dala namin. Kasi nga, yun nga, napakadaming dala. Sa Roro naman, guys, huwag kayong mag-alala kasi wala namang tinitimbang doon. So, isa pa rin bayad nyo kahit gaano kalaki or gaano kayo kabigat or yung motor na dala nyo kung gaano kabigat. Isa pa rin yung bayad nun, 1,589. So, ayan naman yung mga presyo, guys. Makikita nyo, murang-mura lang. May mga 20, 120, 150. So, sa mga pasalubong, to be honest, napakamura, guys. Compare sa food nila dito. Kasi yung food, sa totoo lang, namamahalan ba ako? Kasi yung food, nag-range siya ng mga 280, ganun, to 350, isang meal. So, sobrang mahal. Pero pagdating sa pasalubong, makakanap kayo tag sa 10, 3, 100, 5, 100, 6, 100, ganyan. Bumili rin kami ng t-shirt dito ng Puerto Galera, 120 lang. O, diba, napakamura. Mas mura pa nga sa city. So, yun lang. Nagbabay na kami dyan, guys. So, dito, pabalik na kami uli sa Maynila. Papunta sa Batangas Port yan. So, nakasakay na uli kami ng Roro, guys. Paalala ko lang, pag pauwi kayo, Puerto Galera, ha?
i-secure nyo na guys yung ticket nyo pabalik. Kasi katulad nito guys, holiday dito nung pauwi kami. Isang ride lang yung Roro. So 2 PM yon, wala nang ibang ride out. So hinabol talaga namin yung 2 PM guys kasi walk-in lang din kami. So tingnan nyo, napakadaming tao, di ba? Ang daming sasakyan, punong-puno yan. Kasi nga, isang ride lang yung Roro pabalik kapag holiday. So make sure i-take note nyo yan. So ito yung ending ng vlog guys. See you sa next vlog. Huwag kalimutan mag-like. Bye!